Okay po. Happy Mother's Day po sa ating mga mommies sa BCC at saka po ating mga future moms. So, Happy Mother's Day po. At ito po ay sineselebrate natin, no, yung itong okasyon na to para i-dedicate o i-recognize ang ating mga nanay, kanilang pagod, share tayo ng onting time ng pagmamahal sa ating mga nanay, no? Kung iba po ang ating nanay, kung meron man tayong nanay figure sa church o nanay figure sa ibang lugar o ating tita, greet rin po natin sila ng Happy Mother's Day po. So, okay po. So, bago po tayo magsimula, tayo po muna yung manalangin. Sige po. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat po, Lord, for this wonderful day. At kami po ay nagsiselebrate ng araw ng mga mommies, Lord. And amin pong tanggapin, Lord, ang inyong mensahe for today. Kayo pong kumilos sa aming puso't isipan, aming tenga. Ito po ay aming matanggap, Lord. At ito rin po ay ma-practice namin everyday, maging reminder sa amin ng inyong word, Lord. And we believe, Lord, that your anointing is in your word, Lord. At lahat po na makakarinig ng inyong salita ay mabe-bless, Lord. We thank you, we worship you in Jesus' name. Amen. Amen. Okay po. Okay po, tulad mo nung sinabi ko kanina, ang Mother's Day po ay ang time para po makapagbigay tayo ng recognition sa ating mothers. Pero sa aking panimula ay akin pong ipapakita sa inyo o ipapakilala sa inyo ang isang nanay na hindi po natin dapat tularan. Ang isang nanay na number one sa hindi dapat tinutularan, sa number one na bad example ng nanay. So punta po muna tayo sa ating text for this morning. Matatagpuan po sa Revelations chapter 2 verses 18 to 23. Ito po pala, feeling maabutan ng tubig. Sige, try ko rin po uminom. Okay po, sige po, basahin po natin. Revelations 2 verses 18 through 23. To the angel of the church in Thyatira, right? These are the words of the Son of God, whose eyes are like blazing fire and whose feet are like burnished bronze. I know your deeds and your love, your faith, your service and perseverance, and that you are now doing more than you did at first. Nevertheless, I have this against you. You tolerate that woman Jezebel, who calls herself a prophet. By her teaching, she misleads my servants into sexual immorality and the eating of food sacrificed to idols. I have given her time to repent of her immorality, but she is unwilling. So I will cast her on a bed of suffering, and I will make those who commit adultery with her intensely, unless they repent of her ways. I will strike her children dead, and all the churches will know that I am he who searches the hearts and minds, and I will repay each of you according to your deeds. So ito po ay sulat po ni Jesus. Ito po ay message ni Jesus sa 7 churches. Kung aralin po natin yung chapter 2 ng Revelations. Ito po ay mensahe ni Jesus sa 7 churches. 7 letters to the 7 churches. Spoke by Jesus through John. So si John po ang nagsulat nito. And dito po sa verses 18 to 23, kinokorek po ni Jesus ang church in Thyatira for how they allowed this woman, Jezebel, to lead the believers into sinful acts and nakapag-lead sa kanila away from God, from trusting God, Yahweh. And nawala ang kanilang faith. So, binanggit kanina si Jezebel. So, ito na po ang ating character na unang aaralin for this morning. So, si Jezebel, sino po ba si Jezebel? Sino po si Jezebel in the Bible? So, pag naririnig po natin si Jezebel po ay often depicted negatively in the Bible. Si Jezebel po ay daughter of Ethbaal, king of the Sidonians.
Siya po ay nag-worship ng Baal, ng Asherah, and did evil or wicked in the eyes of the Lord. So lahat po ng kanyang gawin na nakikita po natin sa Bible, matatagpuan po sa 1st and 2nd Kings, ay lahat po ito ay wicked in the eyes of God. Ito ay nag-arouse sa anger ng ating Panginoon. And also, ito po ay time ni Elijah, si Jezebel po. So bigyan po natin ng summary yung couple factors na nagko-contribute ng negative reputation ni Jezebel. Unang-una po sa lahat, ang kanyang promotion of idolatry. Kanina, sa verse 20 po, sabi, "Nevertheless, I have this against you. You tolerate that woman Jezebel, who calls herself a prophet. By her teaching, she misleads my servants into sexual immorality and the eating of food sacrificed to idols." So her promotion of idolatry, that is number one. Si Jezebel po ay isang promoter ng pagsamba sa Phoenician god na si Baal at ang goddess na si Asherah. Siya po ang nag-lead ng widespread na pag-turn away ng Israel from Yahweh into these false idols. So maalala po natin ang preaching ni Pastora po last week. Nabanggit po dun si Omri from last preaching. Sabi po ni Pastora, kung matatandaan nyo, na ang good and bad kings ay malalaman kung ano ang kanilang ginawa sa kanilang Diyos-Diyosan. At hindi sa kanilang tagumpay, sa kanilang mga achievements sa kingship ni Omri. At si Omri po, nakita natin last Sunday na siya ay wicked king dahil tinulak niya ang kanyang bayan to worship a false idol. So going back to Jezebel po, si Jezebel ang the person who formally brought the worship of Baal sa kingdom of Israel. So siya po, kung mababasa po natin yung story po ni Ahab, familiar po tayo kay Ahab? Di ba po, pag nakita po yung introduction ni Ahab did evil in the eyes of the Lord. Ahab built altars sa mga false god. Pero behind that, all that, ay itong si Jezebel. So i-identify lang po natin ng saglit ang mga false idol na ito. So si Baal po, siya po ay tinatawag na sun god, rain god, storm god, etc. And especially fertility god. Isa pa po, si Asherah. Si Asherah po ay chief female deity in ancient Syria, Phoenicia, and Canaan. So throughout the Old Testament, matatagpuan po natin ang accounts ng idol worship ng mga Israelita. Especially yung kay Baal at kay Asherah. Ito po ay napulot ng mga Israelita sa ancient Canaan. Ito po yung mga gods ng Canaan na napulot po ng mga Israelita. Base rin po dun sa pag-research ko po, isa rin pong factor kung bakit kahit nung time pa lang po nila, time po before nila Jezebel, ay nag-worship na sila ng mga ganito. Dahil meron na rin onting peer pressure. Dahil yung kanilang paligid na nation ay nagsasamba sa mga Diyos-Diyosang ito. Sa mga may imahe. Kasi parang andali sa kanila na mag-worship pag merong imahe. Na kikita nila itong Asherah pole o itong mga wooden figures. Ito ay mas gusto nilang sinasamba. So yun po si Baal at si Asherah. And all of them, Baal and Asherah, ay fertility gods. At ang kanilang worship rite ay involving sexual perversion. So the worship of Baal and Asherah had the allure of illicit sex, since the religion involved ritual prostitution. Yun po ang sabi po dun sa aking research. So kaya po magtataka tayo, bakit ba natin inaaral tong
ah, sexual immorality tsaka po ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. So that we may know na tuwing mababanggit ang idolatry at o kung sexual perversion, ito po ay couple. Couple po sila lagi. And kanina nabanggit rin po sa ating text to eat. Balikan po natin na the eating of sacrifice the eating of food sacrificed to idols. Okay. So ano po ba ibig sabihin ng to eat? To eat is to participate dun sa kultura ng mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan. So to eat means to participate in their culture, yung mga idol feasts, orgies, etc., etc. Ang hirap na pong banggitin eh. So yung sa kanila, yung sa ancient culture, pag sila ay nagpo-perform ng mga ganitong detestable activities, ito po ay uri ng pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. So pag ang isang tao po in the Old Testament ay gumawa ng ganitong bagay, it means na siya ay sumasamba sa Diyos-Diyosan o sa kay Baal at Asherah. Kahit hindi po niya alam o hindi po siya aware na naa-arouse niya po yung ganitong klaseng false idol. So kaya po, malalaman natin mas malalaman natin kung bakit galit na galit ang Panginoon dito sa mga false idol o pagsamba sa mga false gods. So ito po ang dala-dala ni Jezebel. Si Jezebel po ay mentioned in the Bible, in the book of Kings, many times. Punta po tayo sa 2 Kings chapter 9 verses 22. So when Joram saw Jehu, he asked, "Have you come in peace, Jehu?" Sabi po ni Jehu, How can there be peace?" Jehu replied, "As long as all the idolatry and witchcraft of your mother Jezebel abound." So si Jehu po ay inanoint as king of Israel. Siya po ay inanoint ni Elijah upang maging king of Israel. At ginamit po si Jehu ni Yahweh upang magbigay ng hatol sa house of Ahab. At hindi na po atin dadaanan, pero doon po sa previous verse ng 2 Kings, pinili po si Jehu to avenge the servants of the prophets and the blood of the Lord's servant shed by Jehu. So hindi lang po siya nagtulak ng false idols o pagsamba ng false idols, but siya rin po ay mass murderer. Hindi na, medyo lalayo na po tayo sa topic kung pagtutuunan po natin yung pansin, yung pinatay niya po ang 450 prophets. So ang dami niya pong bit-bit. Ang dami niya pong bit-bit nung siya po ay naging queen of Israel. So hindi lang po idol worshiper si Jezebel. Siya rin po ay mass murderer, pumatay ng daan-daang prophets ni Yahweh. So besides Baal worship po, ang dami pa pong inintroduce na unhallowed practices ni Jezebel na nag-lead sa downfall ng Israel. So sabi po doon, how can we have peace in Israel pag meron traces ni Jezebel? Ganun din po sa ating buhay. How can we have peace sa household? How can we have peace sa ating buhay kung merong traces ng practices na nagpapakita ng sign na merong Jezebel spirit sa ating buhay o sa ating bahay? Kanina po, sinabi po natin, her promotion of idolatry. Number 2 po, her manipulation and control. So si Jezebel po ay often depicted as controlling and manipulative. In-influence niya po ang kanyang husband na si King Ahab na mag-engage ng unrighteous acts, unholy acts in front of Yahweh. So her influence over Ahab, her husband, contributed to the deterioration of moral and spiritual values in Israel po. So dahil si Jezebel ay manipulative and controlling,
Pati ang kanyang asawa, hawak-hawak niya mismo sa leeg. Biruin mo, king, ikaw mismo ay may control, yung queen. Ang kilala lang po nating powerful queen ay si late Queen Elizabeth. Pero hindi po natin alam na meron pang mas powerful, mas controlling na king, na queen in the Bible. Ito ay si Jezebel. Familiar po tayo dun sa saying na behind every success of a man, there is a woman. Tama po ba? So naniniwala po ba tayo doon sa lahat po ng success ng lalaki, meron pong isang babae na gumagawa po na lahat, nagpaplansya ng damit, nagpe-prepare ng ng taxes ng asawa, nagpe-prepare ng budget ng asawa. Malaki po ang role ng isang wife, ng isang mother sa isang bahay po. Kaya po kahit wala pong tatay around the house, kung hindi po present ang tatay sa family, kaya pong iangat ng mother ito. Kasi ito ay isang given strength from God. Binigay niya po sa mga mothers. Kaya atin pong pagbigay-pugay ang ating mga nanay. Lalo na yung mga nanay na nagtatayo bilang nanay at tatay sa kanila pong lolo't lola, sa kanila pong household. Okay, so going back to Jezebel. So kung sinabi po natin, every success of a man, there is a woman. Kung kay Ahab po, behind every failure of Ahab, there is, at dagdagan pa natin, behind every failure of Ahab and the Israelites, there is this woman, Jezebel. So makikita na po natin sa lahat po ng ating binanggit that Jezebel was very, very influential. Hindi niya po tinarget ang Israel eh. Hindi po yun yung una niyang tinarget. Ito po ay nagsimula ang kanyang wickedness, ang kanyang pag-manipulate into serving other gods. Nagsimula po ito sa kanyang bahay. Nagsimula po ito nung siya ay kinasal kay King Ahab. So si Jezebel po, Jezebel was a queen, yes, siya po ay queen, but she was also a wife to her husband Ahab and a mother to her children. Isa pong verse, 1 Kings 16:29. Basahin po natin. This was the time that Ahab becomes the king of Israel. So in the 38th year of Asa, king of Judah, Ahab, son of Omri, became the king of Israel, and he reigned in Samaria over Israel over 22 years. Ahab, son of Omri, did more evil in the eyes of the Lord more than any of those before him. 31. He not only considered it trivial to commit the sins of Jeroboam, son of Nebat, but he also married Jezebel, the daughter of Ethbaal, king of the Sidonians, and began to serve Baal and worship him. He set up an altar of Baal and the temple of Baal that he built in Samaria. Ahab also made an Asherah pole and did more to arouse the anger of the Lord, God of Israel. So, doon na po tayo. So, dito po sa verse, ina-emphasize po na Ahab began to worship Baal and Asherah nung si Jezebel po ay pumasok sa buhay ni Ahab. Naalala po natin yung mga previous preaching last year na dun sa Canaanite woman at yung kay Abraham po, kung natatandaan natin, that ang instruction po na huwag kang pumili, ikaw ay Israelita, ikaw ay Hudyo, huwag kang pumili ng hindi mo kauri, especially a woman in Canaan. And sa ating modern times, huwag kang pumili ng hindi mo kauri, hindi Christian. At huwag mong isipin na kaya mo siyang baguhin. Meron po tayo mga times na nababago po natin nalilid natin sila kay Jesus Christ. Pero napaka-great risk po nito
Napaka-great risk kung pipiliin po natin, pumili ng um, partner in life na alam natin na maari tayong hatakin pababa o hatakin palayo kay Jesus Christ. So uso po yung, kung familiar po tayo dun sa I Can Change Her na lagi ko po siya nababasa o lagi ko po siya nababasa sa Reels o sa Facebook na pag meron isang sad boy o basta negative na person. Tapos cute o maganda o pogi, laging itatype ng mga tao, I can change him, I can change her. Anong pangalan niya? Parang ganun po. Pero syempre, as a joke lang po yun, hindi ko po alam kung as a joke lang po sa mga kabataan o ito ang talaga nilang iniisip na no matter what, basta maganda o pogi ito, tatry ko siyang baguhin para lang makuha ko siya. Pero dito po, sa ating pong inaaral, napaka-great risk po kung tayo ay pipili ng tao hindi natin kauri, taong sumasamba sa meron sariling Diyos-Diyosan at wala ang Panginoong Jesus sa kanilang buhay. Sila ay nagpa-practice ng geto, ganyan. Hindi na po ako mag-elaborate pa. Dahil merong great risk. At itong maganda example po ay si Jezebel. So, Ahab was already evil. Kung babasahin natin, si Ahab po ay wicked na. Siya po ay masamang tao na bago pa dumating si Jezebel. Pero emphasize doon, began to serve and worship Baal nung he married Jezebel, the daughter of Ethbaal. Isa pa po sa 1 Kings 21:25. There was never anyone like Ahab who sold himself to do evil in the eyes of the Lord. Urged on by his wife Jezebel, he behaved in the vilest manner by going after idols like the Amorites the Lord drove out before Israel. So lagi po ina-emphasize dito na si Ahab ay ganito na po, si Ahab ay masama na. Pero lagi ina-emphasize doon, urged on by Jezebel, his wife. After he married Jezebel, he began to worship and serve Baal. So yun po ang nagagawa ng maling marriage po. Yun po ang nagagawa ng maling pagpili po natin sa mga partner natin. So hindi naman po natin malalaman kung hindi niya po na-meet si Jezebel, si Ahab po. Kung hindi po na-meet ni Ahab si Jezebel, ay maari po siya nagkaroon ng redemption arc, so to speak. Or maari po siyang nakatagpo ng Panginoon at nagbago. At nilid niya po ang Israel into worshiping Yahweh again. Hindi po natin malalaman yon. But because he tolerated the woman Jezebel, hinayaan niya pong diktaan siya sa kanyang paghari. Hinayaan niyang diktahan siya sa kanyang buhay at i-control ang kanyang buhay. Sa Old Testament, very strong po ang mga fathers, very strong po ang mga lalaki na sila mismo ang may malaking influence sa bahay. Sila po ang nagko-control sa kanilang wife. Sila po ang nagdidikta sa kung ano ang mangyayari sa kanilang bahay po. Pero kung titignan natin dito, na-overpower po siya ni Jezebel. So hindi lang po si Ahab ang may influence ni Jezebel, pati na rin po ang kanyang mga anak na si Ahaziah, Athaliah. Kung may time po tayo, pwede po nating basahin yung story ni Ahaziah, who did evil in the eyes of the Lord, and Athaliah, who murdered many people. So ito po, itong mga anak niya followed their mother's footsteps and did evil in the eyes of the Lord. Idol worshiping, mass murder, sexual immorality. Ito po yung legacy na dala-dala ni Jezebel. At feeling ko po, proud rin po si Jezebel na nakita niyo mga anak niya, ginagawa ang kanyang mga ginawa before. Kaibuturan ng kasamaan ang pinasa niya from generation to generation. So malaki po ang influence ni Jezebel, hindi lang po dahil siya ay manipulative and controlling.
Pero bilang ina, as a mother, naturally, meron siyang malakas na influence na dala-dala sa kanyang family. And when things like that happen, parang hindi na po Spirit of God ang nagro-rule o nagko-control sa kanilang household. But another spirit, an unwanted spirit. And that is the Jezebel spirit. So ito pong ginagamit lang po nating character si Jezebel upang hindi po natin siya tularan. Meron tayong figure na titignan at ito yung mga checklist natin. Meron ba tayong ganito sa bahay o meron ba tayong kilalang merong Jezebel spirit, controlling, nagli-lead, nag-heel-bite away from the church, away from God. So siya po ay ginagawa lang po nating example para hindi po natin tularan. Familiar po tayo dun sa kasabihan ng Pilipino na ang ina ang blank ng tahanan. Po kaya yon? Ano po? Ilaw ng tahanan. Bakit po kaya ilaw ng tahanan? Pag sinabi po nating ilaw, ano po? So pag sinabi po nating ilaw, sila po yung nagbibigay liwanag dapat sa kaisipan ng mga anak. Sila po yung nagbibigay liwanag sa right or wrong ng mga bata. Sila po ang nagtuturo. Isa pong obvious fact sa household po, ang mostly na kumakausap sa mga anak ay yung nanay po. Hindi ko po alam sa mga bahay niyo kung ang mas talkative po ay yung tatay po. Pero yun po lagi, di ba? Meron sa atin, sa mga nanay, na nature po ng nanay na mag-comfort o tabihan ng anak. Kamusta naman ang iyong pag sinenyasan na ng tatay, nanay, o gano'n na, pag dumating na ang anak, alam mo na yun, tatabihan na niya yun. Kamusta ka? Ganito ang araw. Yung nanay po ang lagi na ikipag-usap sa anak o sa husband. How was your day, Kuya King? How was your day? Sige po. So yun po ang mga nanay. Ito po ang powers nila, makipag-usap, makipag-small talk, o kausapin, magbigay ng comfort sa kanila po mga comforting words sa kanilang mga anak. Kaya po, most of the time, ang mga nanay po ay ang pinagkukwentuhan ng mga anak. Pero po sa amin, nagkukwento naman po kami kay daddy po. So yun po, ilaw ng tahanan, dapat po, ang nanay ang nagbibigay liwanag, promoter ng faith in Jesus Christ. Kanina, contrary po tayo sa una nating point na promotion of idolatry ni Jezebel. Ating mga nanay, godly mothers, ang dapat promoter ng faith in Jesus Christ. Ano po ba ang ating pinopromote sa ating mga anak, sa ating asawa? The ways of the world or the ways of God? So ang tinuturo natin, kung ang tinuturo natin ay ang fulfillment ng buhay ay mahanap sa trabaho, mahanap sa ganitong lugar, mahanap sa magandang jowa o kung ano man. Bagamat lahat po yan ay okay hangarin. Okay lang naman pong pangarapin o okay lang pong sabihin na dapat ganito ang trabaho mo kasi ito ay ganito, maraming pera dyan, safe dyan, ganyan. So pag ganun po ang ating in-inject sa ganito po mga prinsipyong in-inject natin sa ating mga anak, okay lang naman po yun. Pero pag nag-fail ang tao to reach his goal or her goal sa mga makamundong kaparaanan o pag siya ay hindi na-satisfy sa kanya mga goal o mga worldly goals, dito po pumapasok ang sin. Pag tayo ay hindi na kontento, pag tayo ay nagkaroon ng hindi fulfillment sa ating buhay, dito po tayo nagre-resort sa worst case scenario na po. Pag tayo ay naghirap, pwede tayo magnakaw. Pag tayo ay
hindi na fulfill sa ating relationship, pwede tayo mag-cheat. Pag tayo ay hindi na fulfill sa mga ganitong bagay, magre-resort tayo sa ibang bagay. Pag ang sentro ng ating tinatakbo o ang ating goal na tinatakbo ay wala doon ang Panginoon sa picture. OA po ba ang ating mga example? Hindi po. 2024 na po. At ngayong taon, obvious na po ang paggawa o pag-commit ng crime ng mga tao. So, ang ating pong ituro sa ating anak o sa partner, before anything else, seek the Lord, seek God, seek His kingdom. Yun nga po yung tinuturo ni Jesus sa Matthew 5, that your Heavenly Father knows all these things. Ang iyong laman, ang iyong puso, ang iyong kailangan sa buhay, ang iyong pinagpe-pray, ito po ay alam ng ating Ama sa langit. But before that, seek first His kingdom and His righteousness. Lahat po ito ay ibibigay sa inyo ng Panginoon. If it's His will. So kanina po, nagbigay tayo ng masamang example ng mother. Ngayon po, tungo naman tayo sa isang godly mother. And here sa Timothy, 2 Timothy chapter 1 verse 5, may kita po natin ang example ng godly mother and a godly grandmother na nag-i-impart po ng faith. I am reminded of your sincere faith which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. Talon rin po tayo sa sa chapter 3 verse 15. And how si Paul po nagsasalita. And how from infancy you have known the holy scriptures which are able to make you wise for salvation through faith in Jesus Christ. So si Paul po dito, si Paul po yung nagsasalita dito. Paul here was commending Timothy's mother and grandmother dahil sa pamumuhay na nakita po niya kay Timothy. Makikita po natin kung paano ka pinalaki o maring i-judge ng mga tao ang magulang base sa nakikita niya sa anak, di ba po? Kaya sinasabi po ng mga nanay, huwag mo kayo papahiya. Huwag kang gagawa ng bagay na magre-reflect badly sa akin. So yun po, ang nakita po ni Timothy ang nakita po ni Paul kay Timothy ay yung magandang pagpapalaki po sa kanya ng kanyang nanay na si Eunice at ang kanyang grandmother. Si Eunice at saka po si Lois, ang kanya pong nanay, they imparted unto Timothy faith in Jesus Christ. From child, si Timothy po knew the scriptures. Siya po ba ay mahilig magbasa? Siya po ba ay mahilig lang po mag-aral? No, ang sinasabi po dito, they were taught to him by his grandmother and mother. Ang 2 Timothy verse 3:15, at po ay sinishare na kung ano po ang nakapag-impress kay Paul sa buhay po ni Timothy. Ang kanya pong knowledge sa scriptures, ang kanya pong knowledge sa Bible, which made him wise for salvation through faith in Jesus Christ. And sometime later po, after po niyan, nag-decide po si Paul na isama si Timothy sa kanyang ministry in sharing the gospel. Sila po ay nagta-travel sa iba't ibang lugar. Bit-bit niya po si Timothy. And all these, dahil Timothy was taught and influenced by his mother and grandmother. So ito po ang mangyayari. Pag meron kang godly mother or grandmother or godly parents, meron po tayong great and obvious contrast between Timothy and Jezebel's children. So mothers po ang tunay na nag-i-influence. Mothers are the true influencers. Marami po akong kilalang influencer, mother of two. Mothers po ay merong natural power to influence, sabi po natin kanina. Ito po ay natural sa mother na makapag-influence sa kanyang household, sa kanyang children. Maski po kapitbahay na impluensyahan mo. Kung bago ang iyong walis o bago ang iyong
ang iyong kotse, mapipeer pressure po ang iyong kapitbahay. Mula pa lang po sa womb, ang lakas na po ng impluensya ng mother sa kanyang bata. So kung ano ang, tama po yun, di ba? Kung ano po ang kakainin mo, di ba yun yung pumapasok sa, sa katawan nung anak mo, the child you are bearing. So hindi po biro ang pagiging ina. So kung ikaw ay namumuhay ng unhealthy lifestyle, kumakain ng unhealthy food, ito rin po ay pumapasok sa kanila. You are influencing a life. At hindi pa po yan natatapos dun. Hanggang sa paglaki, ikaw pa rin ay nag-iimpluwensya sa iyong anak o sa iyong environment. Lahat ng kilos mo sa bahay, lahat ng kilos mo, lahat ng mannerism mo, ito ay pinapanood ng iyong mga anak. So tayo po ay maging careful, ano man po ang ating masasabi, ano man po ang ating makikilos, meron po nanonood sa atin. Kung maalala natin yung very detailed na example po ni Pastor Rachel a few preachings ago, kung paano po siya i-imitate ni Lali, tipong sa pagdala ng sapatos sa badminton court, kung paano po mag-imitate si Lali sa kanyang ina na nagtuturo sa mga bata o nakikita niya na freely na nag-worship sa Panginoon. Makikita po natin, mag-story si Ate Nicole. Hindi naman po tinuturo ni Ate Nicole yun eh. Kusa lang pong ginagawa ni Lali, mag-praise the Lord, hallelujah, God is good all the time. Ito po ay kabit-kabit na po sa kanila. Dahil ito po yung nakikita ni Lali every day. Very influential po ang ating mga nanay. So on the contrary, kung ang nanay mo ay mura ng mura, marites ng marites sa bahay, huwag niyo pong asahan na ito po ay maikabit rin po sa kanila, na pagdating po sa kanila na sila rin po ay nag-i-imitate sa'yo. Mamaya sa laro po nila, mamaya nagmumura na po yung anak. Sana naman po hindi. Yun po ang ginagaya nila. Maaari po nating sabihin na, hindi ko naman tinuro yan eh. Wala naman akong tinurong masama sa aking anak. Sometimes po, yung mga natututunan ng anak natin ay yung pinapanood lang po nila. Minsan hindi na po natin kailangan i-inject sa kanila. Pakitaan lang po natin ang pamumuhay. Whether good or bad, ito po ay gagayahin nila. So, sa atin po, let's be a godly influence to our daughters, to our husbands, godly influence sa ating mga nasa paligid. Ano ba ang ating tinatanim sa ating mga anak? Ano po bang ating mga payo sa ating mga anak? Ano po yung ating mga tinatanim as a wife or as a husband? So kung nais po natin maging godly momfluencer, si Jezebel po ay dapat natin ine-ex. Makikita po natin kung meron traces of Jezebel. Makikita po natin if someone is influencing the whole household or her whole environment, leading them astray. Makikita po natin, dapat pinagpipray po natin kung ito po ay kapitbahay natin o kakilala natin. Napapariwara ang anak o ang asawa dahil ganitong klase ang nanay. So gusto ko lang po magbigay ng example sa Bible. Ang dami po, si Hannah, si Eunice, si Naomi, si Rebecca. Pero today po, gusto ko lang po i-highlight ang ating mga godly mothers. I personally know na pwede po nating tularan. Sino po ba? Si Ate Jules po, pag naririnig ko po, pag pinagsasabihan niya po si Mayor o si Japet po, pag pinagsasabihan niya po, meron po laging kakabit na biblical application. Tandaan mo anak, sabi nga sa preaching, ganito, ganyan. Ang ganda pong pakinggan pag ganito ang nakikita natin sa ating mga magulang. Sa po si Ate Nang,
Kaya magugulat po ako pag, hindi na po ako nagugulat pala, pag paramihan po ng memory verse na alam, ang panalo po lagi ay Lianes Team Lianes. Dahil ito po ang legacy ni Ate Nang na kanyang binibigay sa kanyang mga anak. Sister Violi po, kaka-proud din po na pag siya po ay pumasok dito, dala-dala po niya ang kanyang buong angkan. Ito po ay isang example ng magagandang mothers natin sa church. Isa pa pong magandang mother, si Mom Nicole, the mother of two. Kung hindi ko po alam kung na-story niya po yun, pero nakita ko po, si Tepi, sabi po niya doon, nagyayabangan sila sa memory verse. Si Lali, ang galing po. First time ko mong makarinig ng isang straight na memory verse. Nag-recite po siya ganyan. Pagdating po kay Tepi, Exodus 5, 4, 3, 2, go! So kahit na joke o kahit na hindi po alam yung, kahit na biro lang po, pero yung mga laro po nila ay mga verses, ang laro po nila ay yung nagpapanggap po silang preacher, laro po nila ay nagpapanggap po silang dancer na parang si Ate Jean o si Ate Mag, hindi si Ate, kung sino bang pong dancer, si Ate Sai. Ito po yung mga ginagaya ni Lali. At syempre po, ang ginagaya po ni Lali na dancer at ang kanya pong nanay, si G-Force Mom Nicole. So, maraming points na po kay Mom Nicole. Baka ilibre po niya ako mamaya. Kasi po, excited na po talaga siyang ma-example po. Example lang po ito na nakakapagbigay ng kasiyahan sa atin ngayon. Pero ito po talaga ang tamang example natin. Yung mga godly mothers natin na mapupulot po natin sa church. And sadly, meron po tayong mga household, meron po tayong mga anak, meron po tayong mga kilala na wala naman silang godly mother or mother mismo sa bahay. Wala po silang nanay. Ako, wala po akong nanay. 12 years ago. Pero hindi po ito nakapagdala sa akin palayo sa Panginoon. Dahil marami po akong godly mothers. Si Daddy, si Pastora po. Yan po ang ating ini-influence. Ang mga, hindi po natin halata, pero ang mga anak po ay nag-ahanap ng gagayahan sa buhay, mga kaisipan po nila, mga ways. Naghahanap po sila ng may imitate. Kailangan po nila ng guidance. So, tayo po, kung hindi po enough ang ating mga anak na ating tinuturuan, pwede po tayong mag-circle dito, maghanap tayo ng pwede nating ma-impluensyahan. At ito pong message na ito, syempre po naniniwala po ako, ang BCC po ay punong-puno ng godly mothers. Amen po. Ang godly mothers po na opposite, very opposite sa kay Jezebel or do sa mga wicked women in the Bible. Pero this message is also for the future moms. Mga nanay na mga nag-e-expect or in the future sila rin po ay excited maging nanay. Ito po ang ating tularan. Ang mga godly mothers, si Eunice, si Lois, o ang ating mga godly mothers, sila Ate Jules, sila Sister Cheat, sila Mom Nicole, sila Sister Violi, sila Ate Jet. Ito po ang dapat nating tinutularan. But also, as a congregation, as brothers and sisters, tayo po ay mag-double time sa pagpapanalangin sa kanila because of how napag-aralan natin kung paano mag-influence ang ating mga nanay. So dapat po tayo ay patuloy na maging patient sa ating mga asawa o patient sa ating mga anak, patient sa ating mga nanay. Dahil marami po silang dala-dala sa kanilang shoulder. Ang laki po ng kanilang responsibility. So lagi po natin sila ipagpipray. Kung sila po ay nagkamali, huwag po ito ang dahilan kung hindi natin sila sundin. Pag sila ay may onting flaws, ito po ay ipagpray natin at mahalin natin ng lubos-lubos ang ating nanay. Dahil ito po ay bigay ng ating Panginoon sa atin. So,
At dito po tayo nagtatapos. Pag-pray lang po natin ang ating mga mothers today at maging reminder po sa atin ang mga qualities of Jezebel na dapat po nating maging watchful sa ating pong paligid. So tayo po ay manalangin. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you for this wonderful reminder sa amin and a time for us to recognize and commend our mothers, our godly mothers, Lord, na patuloy po 24/7 na kumikilos sa bahay, na naglo-look after us, sa kanyang mga anak, sa kanya pong husband. Amin pong ninadalangin sa inyo ang mga nanay, Lord. Especially ang aming mga nanay na hindi po namin nadadala sa church. Kayo pong patuloy na mangusap sa kanila, Lord. At magamit po nila ang kanilang power to influence for the furtherance of your kingdom, Lord. Kayo po ang patuloy na magbalot, magprotekta sa aming mga nanay, sa church. Sila po ay patuloy na maging mabuting ehemplo sa kanilang mga anak, sa kanilang husbands, sa kanilang churches. Kayo po ang patuloy na mag-strengthen sa aming mga nanay. Bless them. Double blessing, Lord, upon them. And Father, maraming salamat po, Lord, for our mothers. Ito po ay aming iti-treasure. Ang isa po sa great gift na inyong binigay sa aming bahay ay aming mga nanay po. Kayo po ang patuloy na mag-overflow ng inyong pagmamahal sa kanila po. Ano man po ang kanilang nasa puso't isipan, sila man po ay may pinagdadaanan na hindi po nila nababanggit sa kanilang mga anak. Kayo po ang mangusap sa kanila, Lord. Kayo po ang kumatag po sa kanila. Strengthen them, Lord, and bless them and watch over them at all times, Lord, as they watch over their families, as they watch over their household, Lord. And bless us today, Lord. Aming mga parents na nire-recognize ngayon, mga parents na nagtatayo bilang mother o nagtatayo bilang spiritual mother namin. Kayo po ang patuloy na kumatag po sa kanila, Lord, at kayo po ang mag-meet ng kanilang needs, Lord. And tonight, Lord, today we thank you for this wonderful message, and may we apply it. May we use this, Lord, every day upang maging watchful po kami, Lord, sa aming mga nai-influence, Lord. And we thank you for this wonderful day. We bless you. We worship you. In Jesus' mighty name, amen. Amen.